Okay, magandang gabi. At dito nagkakaroon tayo kanina ng short na break. At dito aking itatalakay ay itong panahon na itinakda ng Panginoon, kailan niya huhukuman ang ating sanlibutan. At ang ating pag-aralan ngayong gabi ay patungkol sa prophetic time. Kailan bang panahon, mayroon bang nakasulat sa Biblia, Brother John, na ating mapag-aralan, mayroon bang piho na panahon na nakasulat sa Biblia kung saan hukuman ng Diyos ang ating sanlibutan? Ipapaliwanag ko sa inyo mga kapatid, sapagkat ang Panginoon natin, He is a God of order. Kung mayroong sikretong mga bagay na nais ng Diyos ipapahayag sa kanyang bayan, ipinahayag yan niya sa kanyang mga propeta. At yung kanyang mga propeta sumusulat sa Biblia, at lahat ng nakasulat, atin itong magagamit sa mga panahon na ating kailangan, kung mayroon tayong tuklasin na mga katanungan, mga kasagutan sa ating katanungan. Ngayon, ating pag-aralan ngayon yung prophetic revelation ng Panginoon. Kailan ba ang panahon na ina-appoint ng Panginoon sa paghatol sa ating sanlibutan? Kapag ating pag-aralan ito yung tanong, mayroon bang itinakdang panahon na kailan magpasimula ang araw ng paghuhukom? Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na nakasulat na itinakda ng Panginoon na kung saan itong panahon na ito na itinakda, mag-uumpisa siya sa kanyang paghuhukom? Kapag ating babasahin itong Daniel, si Daniel ay nagkakaroon ng pangitain sa chapter 8 ng Daniel. Nakikita niya sa tatlo niyang pangitain ang ram, nakikita niya yung he-goat, no? Yung tupa at kambing at yung maliit na sungay. Ito po yung mga imperyo. At nang pinagtuunan niya yung maliit na sungay, ay nilapastangan ang santuaryo ng Panginoon. At mayroong nagtanong doon sa verse 13, hanggang kailan? Pero ito yung sagot niya sa verse 14, at sinasabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga. At pagkatapos ay malilinis ang santuaryo. Ito po yung ating pag-aralan ngayong gabi, ang patungkol sa prophetic interpretation sa talatang ito, sapagkat ang talatang ito mayroon pong patungkol paliwanag ng Panginoon, katotohanan ng paliwanag na nakasulat sa Biblia, kailan siya mag-umpisang sa kanyang paghatol sa ating sanlibutan. No? Ano po ang sabi dito? Sinasabi niya sa akin, narinig ni Daniel ang salitang ito, hanggang sa 2,300 hapon at umaga. Pagkatapos, malilinis ang santuaryo. Hanggang kailan? Unto 2,300 days. Then the sanctuary shall be cleansed. Ating pag-aralan ito bang 2,300 days referring a literal day? Kung ang 2,300 days, pag-aralan natin ito, kung literal ito, umaabot lamang ito ng 6 na taon at kalahati. Pero pag ating pag-aralan ito, hindi po ito tumutukoy sa 6 na taon at kalahati, ito po'y tumutukoy sa 2,300 years. Mamaya aming itong ipapaliwanag. At kung ito i-prophetic, saan nating basihan na ang isang araw magiging isang taon? Sa Biblia, kapag ating pag-aralan ang mga propesiya, sapagkat ito po yung guide ng Panginoon, paano natin pag-aralan ang mga prophecy at ang kanyang katuparan kapag gagamitin natin ang prophetic symbol. For example, I have appointed day each day for a year. No? Ang bawat araw ay ina-appoint ito ng Panginoon na ang bawat araw magiging isang taon. Mababasa natin yan sa Ezekiel 4:6. At sa bawat araw, isang taon, mababasa din yan sa Bilang 14:34. In the Bible prophecy, one prophetic day equal to literal year. Now, ito yung paano natin patunayan na ito'y tumutukoy sa maraming mga taon. Kaya nga, sabi niya, kung Brother John, yung binabanggit mo na 2,300 days, mapapatunayan mo ba yan sa Biblia na tumutukoy yan sa maraming mga taon? Nung ating binabasa kanina sa Daniel 8:14, yun ang ating binabasa. Unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Pero kapag ating babasahin itong 15,
Ito po yung nangyayari sa kasunod na talata. At nangyayari ng ako, sabi ni Daniel, sa makatuwid bagay akong si Daniel, nakakita ng pangitain, ay aking pinagsikapang maunawaan. No? Na binabanggit ng banal itong 2,300 days sa 15 kanyang pinagsikapang maunawaan. Narito, nakatayo sa harap ko ang isang kawangis ng isang tao. Sino itong kawangis ng isang tao? No other than Jesus Christ. At alam ninyo sa vision ni Daniel sa chapter 8, si Jesus Christ bumababa sa Ulay River. Sapagkat ang talatang ito, yung revelation sa 2,300 days, mahalaga at nais ng Panginoon na maunawaan ito ni Daniel sapagkat ang panahon ito, appointed ito ng Panginoon na pag-aralan ng kanyang bayan kailan mag-umpisa ang kanyang paghatol sa ating sanlibutan. Dito sa 16, at narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng pangpang ng ulay. Ito yung Ulay River. Tumatawag na nagsasabi, Gabriel, ipaliwanag mo sa taong ito ang pangitain. So, dalawa ang bumaba dito sa vision ni Daniel, ang katulad ng anak ng tao, si Jesus Christ ito, at yung si Gabriel, ito si Angel Gabriel. Pero inutusan siya sa kawangis ng isang tao, ito si Gabriel, sabi niya, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain. Sa 17, ito yung sabi sa 17, verse 17, at gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko. At nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubsob, napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, talastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Ano ang sinabi ni Daniel? Ano ang sinabi ni Gabriel doon kay Daniel? Sabi niya, ako'y napasubsob, sabi niya, gunit, sinabi niya sa akin, talastasin mo. Unawain mo ang ibig sabihin, anak ng tao. Sapagkat ang pangitain ukol sa panahon kawakasan. Mapapansin ninyo, saan nauukol ang 2,300 days? In the last day in time. Sa mga end time, in the future pa ang panahon. So kung ang interpretasyon sa pangitain sa 2,300 days, sa panahon ito ni Daniel, hindi dapat siya magproblema sapagkat 6 years and a half lang yun. Matatapos na yung 2,300 days. Ngunit ang paliwanag ni Gabriel kay Daniel, talastasin mo anak ng tao sapagkat ang pangitain ukol sa panahon ng kawakasan. Kaya pag titingnan ninyo sa sa panahon ng kawakasan sapagkat in the last generation ang katuparan ng panahon na binabanggit ng propesya. Kapag ating babasahin natin, paano pang patunay? Kanina 18 yung ating binabasa. 18 ba yun? O 17, dito sa 19. At kanyang sinabi, narito, aking pinaapaaninaw sa iyo kung ano ang mangyari-yari sa huling panahon. Ito yung sabi ni Gabriel. At pagkagalit sapagkat ukol sa takdang panahon ng kawakasan. Mapapansin ninyo, itong panahon sa 2,300 days, binabanggit ito ni Gabriel na ito po'y patungkol sa huling panahon. Ang huling panahon, ito po yung panahon ng kawakasan. So, ibig sabihin, itong 2,300 days, ito yung panahon allotted sa ating planetang Earth na kung darating na itong panahon, yung 2,300 days, dito magpapasimula ang paghatol ng Panginoon sa lahat ng mga tao na nananahan sa lupa. So, naintindihan na natin na itong 2,300 days, this is not literal day, but it is patungkol sa prophetic year na binabanggit ng Panginoon, itong paglinis ng santuario, ito po'y nangangahulugan na siya po'y mag-uumpisa na sa kanyang paghuhukom. Ang ating pag-aralan natin ito. Itong chapter 8 ng Daniel at chapter 9, hindi po yun siya magkakaibang vision. Itong chapter 8, pag inyong babasahin yung buong chapter, karugtong po ang chapter 9 sapagkat mayroon pong suliranin sa chapter 8. Bakit? Nang binabanggit
ng tinig ang 2,300 days. Isang banal, nagsasalita sa isang banal, at ito yung narinig ni Daniel hanggang sa 2,300 na mga araw ay malilinis ang kanyang santuario. Nang binabanggit ito, at namumroblema si Daniel sa vision na ito, bakit siya namumroblema? Hindi nakalagay sa talat sa kapitulong 8 ng Daniel kung kailan mag-umpisa ang 2,300 days at kailan ito matatapos. Mapapansin ninyo, mayroong missing link ang revelation ng Panginoon patungkol sa pangitain. Bakit kung mayroong 2,300 days, paano mo yon maunawaan kung kailan mag-umpisa? Kung hindi mo malaman kailan mag-umpisa ang 2,300 days, hindi mo yan malalaman kung kailan matatapos. At pagbabasahin mo itong chapter 9, nagkakaroon si Daniel ng bigat ng kanyang kalooban, no? Nagkakaroon siya ng malaking problema sapagkat malapit nang matapos ang kanilang pagkabihag na binabanggit ni Jeremiah na sila po'y magiging bihag sa Babylonia for 70 years. And the 70 years of their captivity almost to expire. At gustong malaman ni Daniel ano ba ang magiging kalagayan ng bayang Israel pagkatapos sa 70 years. At alam niyo, nang pagkatapos sa vision sa chapter 8, si Daniel ay nagdesisyon na siya po'y manalangin sa Panginoon. Magpapasting siya for 2 weeks. Si Daniel ay hindi kumakain, hindi umiinom. Walang pagkain na pinapasok sa kanyang bibig kahit tubig. Sa loob ng 2 linggo siya ay nanalangin. Kapag babasahin ninyo yung chapter 9 ng Daniel mula 1 hanggang 20, inyo pong mapapansin diyan na si Daniel ay nag-intercession siya sa bansang Israel. Kinukumpisal ni Daniel ang kanyang kasalanan, kinukumpisal ni Daniel ang kasalanan ng kanyang bayan, no? Kinukumpisal niya kung ano bang kulang, kung bakit sila pinahintulutan ng Panginoon na magiging slave, no? Magiging captive sa ibang mga bansa, na sila po'y maglilingkod sa bansa ng Babylonia sa halip na bansang Israel. At sabi dito sa verse 20, andito yung nakasulat, at samantalang ako'y nagsasalita ng panalangin, nagpapahayag sa aking kasalanan at sa kasalanan ng bayang Israel, at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon. Nagmakaawa si Daniel. Kung Diyos, dahil sa banal na bundok ng aking Diyos, pinapanalangin din niya ang Jerusalem. At samantalang ako'y nagsasalita, sa pangitain, ang lalaking si Gabriel, yung nakikita niya sa chapter 8, nagpapakita uli sa chapter 9. No, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una, doon, yung unang nagpapakita si Gabriel kasi sa chapter 8, ay pinalipad ng maliksi. Mabilis na lumipad si Gabriel galing sa langit, bumapa sa kanyang harapan. Hinipo ako sa panahon nang sa alay sa hapon at kanya akong tinuruan. Ito yung turo ni Gabriel. At nakipagsalitaan sa akin na nagsasabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. So pinalabas siya ng Panginoon. Anong kadahilanan? Ako'y naparito upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sapagkat yung 2,300 days, ibibigay na ni Gabriel, kailan mag-umpisa ito? At sabi niya dito sa 23, at sa pasimula ng iyong mga samo, nang siya'y nanalangin, lumabas ang utos. At ako'y naparito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minamahal. Kaya't gunitain mo ang mga bagay. Unawain mo ang mga pangitain. 70 linggo, ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkasala at upang linisin ang kasamaan, upang dalhin ang walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. No, napapansin ninyo, dito mayroon nang idinagdag si Gabriel tungkol sa paliwanag, at ito gusto ni Daniel na iyong
bibigyan siya ng karunungan upang kanyang maunawaan. At dito sa sa verse 24, dito binabanggit na kung kailan mag-umpisa itong 2,300 days. Kailan pa mag-umpisa itong prophetic time sa paghatol ng Panginoon? Kailan niya hahatulan ang ating sanlibutan, yung 2,300 days? Sa 24 dito po natin makukuha yung versikulo o chapter ng Daniel, kailan mag-uumpisa itong 2,300 days. At dito po yun mag-umpisa sa sa 24, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa banal na bayan. Ano po itong 70 linggo? Ano po itong 70 weeks? No? Itong 70 weeks, another prophetic time po ito. At atin itong pag-aralan ngayong gabi para inyong maintindihan kailan ito mag-umpisa at kailan matatapos. Kabahagi po ito sa 2,300 days. At ito po yung napapaloob sa 70 weeks ang mga pangyayari. Itong 70 weeks, ito po yung provisionary time, allotted time sa bansang Israel. No? At para sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan at yung Jerusalem na kanilang itatayo upang tapusin ang pagsalangsang. Sa 70 weeks, dito tatapusin ng Panginoon, sa panahong ito tatapusin na niya itong pagsalangsang sa bansang Israel. At upang wakasan ang pagkakasala, sapagkat within the period of 70 weeks, darating si Jesus Christ, babayaran niya ang kasalanan doon sa krus upang linisin ang kasamaan. At upang dadalhin ang walang hanggang katuwiran at tatakan ang mga pangitain, yung vision ay magkakaroon na ng fulfillment upang pahiran ang kabanal-banalan. Ito yung pagpahid sa kabanal-banalan, this is referring the anointing of Jesus Christ doon sa ilog ng Jordan. Ating babasahin ito. Gusto kong maunawaan ninyo itong 70 weeks. 70 weeks are determined upon your people. Ano po itong 70 weeks na binabanggit ni Gabriel? Itong 70 weeks, ito po yung provisionary time. Ano po itong provisionary time, Brother John? Ito po yung panahon na ibibigay ng Panginoon palugit sa bansang Israel. Bakit mayroong palugit ang Panginoon doon sa bansang Israel? Sapagkat ang bansang Israel, sila po ang chosen nation, chosen people. Sila po ang pinili ng Panginoon na maggagawin niyang banal upang ang bansang Israel magiging liwanag sa buong sanlibutan. Pero ang bansang Israel, ano po ang panukala ng Panginoon sa pagpili sa bansang Israel? Kailanman hindi nila nagawa ang panukala ng Panginoon. At ito po yung kalagayan ng Israel, ang kanilang paglilingkod sa Panginoon, sila po'y ups and down. Ano pong ibig sabihin? Bakit nagiging ups and down ang kanilang karanasan? Sapagkat ang kanilang paglilingkod sa Diyos, nakabase ito sa kanilang mga leader. Kung ang kanilang mga leader tapat sa Panginoon, silang lahat maglilingkod sa Panginoon. Pero kapag ang kanilang leader ay masama, silang lahat nagiging masama. At sila po'y pinaparusahan ng Panginoon, sila po'y nagiging alipin ng maraming mga bansa mula sa panahon nang dinala sila ni Moses sa Kanaan at nung doon sila, nag-reside na sila sa Kanaan, doon naranasan nila ang pagiging backsliding people of God. Pag tapat ang kanilang leader, tapat silang lahat. Pag ang kanilang leader ay masama, magiging masama silang lahat. Kaya nga ito po yung dahilan kung bakit sila nagiging captive, nagiging alipin sa ibang bansa, kahit sa bansang Babylonia. At dito sa pangitain ni Daniel, ito yung period na binibigay ng Panginoon. Susubukan sila ng Panginoon sa panahon ng 70 linggo, ibinigay sa bansang Israel. Ito po yung provisionary. Pag palabasin na sila ng Panginoon doon sa bansang Babylonia, pababalikin na sila sa bansang Israel at dito mag-uumpisa ang 70 weeks. Pag mag-umpisa ito, pag matatapos ito, kung sila po'y magiging tapat sa Panginoon, ibabalik sa Panginoon ang kanilang kalagayan na sila po'y magiging liwanag sa buong sanlibutan at ang lahat ng mga bansa maglilingkod sa kanila. Pero hindi po ito nangyayari. At kung hindi sila maglilingkod o hindi sila magtatapat sa provisionary ng Panginoon na 70 weeks, ang kaharian o pagiging chosen people, magiging ika-cut off ito at ang kaligtasan ibibigay na sa mga Gentiles.
Atin itong pag-aralan sapagkat nais kong maintindihan ito. So itong 2,300 days, napapaloob po dito ang provision ng Panginoon na binibigay sa Israel. Itong tinatawag na 70 weeks. Kapag ano ba itong 70 weeks, ita-times natin ito sa 7. No? Kaya nga, 70 weeks determine upon thy people kasi ang weeks kasi, ang isang linggo ay 7. No? Kung 7 sanlinggo, ang 70, ita-times natin ito sa 7, ilang taon yan sa prophetic year? Ang 70 weeks, nangangahulugan po yan ng 490 years. Now, ngayon, kailan ba ito? At itong 490 years, dito po, kabilang siya sa 2,300 days. No? Kaya, ating pag-aralan ngayong gabi, kailan ba ito mag-umpisa? Now, ngayon, ito pa, bago natin pag-aralan kung kailan mag-umpisa, nais ko sa inyong ipapaliwanag itong provisionary na 70 weeks. Sapagkat ginagamit ito ni Jesus Christ nung si Pedro nagtanong. Ito yung tanong ni Pedro. Lumapit si Pedro kay Jesus Christ at siya nagtanong ng isang tanong. Then came Peter to him. No? Lumapit si Pedro kay Kristo at ito yung sabi ni Pedro, Lord, how often shall my brother sin against me? And I forgive him till 7 times? No? Sabi na ni Pedro, Panginoon, ilang bisis ba magkakasala ang aking kapatid at akin siyang patawarin? Makapitong bisis ba? Pero ang sabi ni Jesus sa 24, Pedro, sabi niya, hindi ko sinasabi sa iyo na makapito. Kung di, sabi niya dito, until 7 times, but until 70 times 7. Ano napapansin niyo? Hindi ko sinasabi sa iyo na makapito kung di kapituang kapito. So, sa English, sinasabi dito, but 70 times 7. Ito yung paraan ng Panginoon, paano niya pinapatawad ang kasalanan. At ang kasalanan ng Israel, binigyan niya ito ng taning kung kailan niya patatawarin o hindi niya patatawarin. At ang provision na ito, ginawa ng Panginoon, ang kasalanan ng Israel, 70 times 7 years. Kaya nga, ang provision na binibigay ng Panginoon sa bansang Israel, 490 years. At kung sila'y hindi magtatapat sa Panginoon, ang kanilang pagkapiniling bansa ay matatapos at ang kaligtasan, hindi na as a nation, hindi na sila magiging chosen people, kundi ang kaligtasan ibibigay na ng Panginoon, ipapadala na niya sa mga Gentiles. Now, kailan mag-umpisa itong 7 sanlinggo? No, para maunawaan natin, kailan mag-umpisa itong 2,300 days? Ito, ating babasahin ang versikulo 25, iyong ang talastasin o bulayin na mula sa paglabas ng utos na isasauli at itatayo ang Jerusalem sa pinahirang prinsipe magiging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa panahong mabagabag. Now, kailan mag-umpisa? Mag-umpisa ang 70 weeks na provisionary time na ibinibigay sa bansang Israel kapag talastasin at bulayin mo na mula sa paglabas ng utos na isasauli at itayo ng ang Jerusalem. Kapag itayo na yung Jerusalem, ay itatayo nila ang Jerusalem sa 7 sanlinggo. At mula sa pagkatayo ng Jerusalem, mayroong 62 sanlinggo. Ilang sanlinggo na? So, ang pagtayo nila sa Jerusalem within the period of 7 weeks, at mula after the rebuilding of Jerusalem, mayroon pang another 62 weeks unto the Messiah the Prince. Now, ating babasahin sa English. No? Titingnan niyo para ating maintindihan. Know therefore and understand that from going forth of the commandments to restore and to build Jerusalem. Kasi sila nagiging alipin sa Babylonia at Medo-Persia, at ang Medo-Persia ang nag-declare na papauwiin na ang mga Israelitang bihag sa bansang Israel, sa Jerusalem, at ipatatayo na ang templo. At ang pagkatayo ng templo, gagawin nila ang templo for the period of 7 weeks. At pagkatapos sa templo, 62 weeks, ang layo ay unto the Messiah, the Prince.
Ito yung baptism ni Jesus Christ. Kaya nga ilang linggo na ang na pinupunpoint ni Gabriel ay sa pangitaing ito, mayroon ng 69 weeks. Kaya nga sabi nito, from the going forth of the commandments to restore to Jerusalem and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 70 and 2 weeks. The street shall be built again and the wall even the troublous time. So binabanggit niya yung 7 weeks and 62 weeks. Ilang weeks yan? 69 weeks. Kaya nga, from the decree to restore Jerusalem until the anointing to the Messiah would be 69 prophetic weeks. At ilang mga taon yung 69, pag i-times mo yan sa 7, 483 years. Ating titingnan dito, galing sa decree, nang papauwiin na sila hanggang sa Messiah the Prince, ilang taon? Itong 62 weeks, magiging 483. Pero ilan yung provisionary? 490. So isang linggo na lang ang natitira matatapos yung provisionary time. Ating pag-aralan ngayong gabi, kailan ba nagdeklara ang Medo-Persia na papauwiin sila sa bansang Israel? And according to the history, sa aklat ni Ezra 7:13, ito po yung sulat, according to Ezra 7:13, the decree to restore and to rebuild Jerusalem was issued in 457 BC. Kailan ini-issue na ang mga Israel makauwi na sila mula sa pagkabihag sa Babylonia at sa Medo-Persia? Kailan sila pauwiin sa Jerusalem? Sa taong 457 BC. Now, aming ipapaliwanag ito konti sapagkat ang pagbilang ng panahon noon hindi katulad ngayon. Noong 457 BC, ay ang pagbilang nila, sa panahong BC, ang pagbilang nila paatras. From 2000, pababa ang kanilang pagbilang. Mapapansin ninyo, from 10, ang kasunod na taon, 9. For example, ang ating taon ngayon ay 2012. Pag dumating yung New Year, ang pagbilang natin sa taon ay 2013. Pero sa panahon ng BC, iba. Kung 457 BC ang taon nila, sa kasunod na taon, pag mayroon silang New Year, ang pagbilang nila 456, 455, 454, hanggang darating ito sa 1. No, kaya nga, ang decree ng Panginoon, ang decree ni Artaherjes na sila'y papauwiin, 457 yon. So, pagbibilangin natin yan hanggang sa BC 1, ang bilang niya ay 456 years lang. So bakit? Kaya nga ang 457 at pagdating doon sa BC 1 ay wala na yung BC 0 sapagkat ang pagbilang ng ang sa reckoning sa pagbilang ng panahon, pag dumating na sa BC 1, mag-umpisa doon sa ED, ang kasunod na taon ay magiging ED 1. Now, nang binibilang ito, sinubukan namin itong binibilang, pagdating sa BC 1, mayroon lang 456 na mga taon. Ang kailangan natin makukumpleto yung 69 weeks, kailangan maabot ito ng 483 years, makukumpleto yung 69 weeks. Now, nang binilang pag hindi naman siya pwede sa 0, nakikita ninyo itong 0, BC, hindi yan pwede sapagkat hindi yan ang pagbilang ng kalendaryo. Pag bibilangin natin itong 457 hanggang ED1, makukumpleto ang 457. Now, ngayon ating kumpletuhin itong 483 years. Kailan ba magiging makukumpleto itong 69 weeks? Sapagkat from the rebuilding of the temple unto the Messiah the Prince ay 69 weeks ito. Now, pag bibilangin natin, kung sa ED1 ay ang bilang natin ay 457, sa ED2 magiging 458, sa ED3 459. Kapag dumating yung nung 27 AD, makukumpleto ang 483 years. At kapag makukumpleto ang 480 years sa 27 AD, sapagkat sa prophecy, from the decree to rebuild Jerusalem unto the Messiah the Prince would be 7 weeks and
62 weeks. So magiging 69 weeks ang mga taon mula sa pagdeklara na papauwiin ang Israel sa pagkabihag hanggang sa Messiah the Prince ay magiging 69 weeks. Ano bang pangyayaring ito sa Messiah the Prince? No? In 70 weeks, sa decree mula hanggang sa 457 hanggang sa 27 AD, dito po binabautismuhan si Jesus Christ, no? Ni John the Baptist. Ito po nangyayari ang anointing of the Messiah the Prince. Atin pong mababasa, ito yung sa propesya ni Daniel, kapag makukumpleto yung 69 weeks, ito po'y nagtuturo until the Messiah the Prince. No? Ating titingnan dito, ano bang sulat ni Apostol Pedro? Ito pong sermon ni Apostol Pedro doon sa bahay ni Cornelio. Sabi niya dito sa 10:37 at saka 38, "The word I say, ye know, which was published throughout all Judea, and began from Galilee after the baptism of John, which John preached." Pagkatapos sa bautismo na pinapangaral ni Juan, and how God anointed Jesus of Nazareth, which of the Holy Ghost and with the power, who went about doing good and healing all were oppressed of the devil, for God was with him. Na mapapansin ninyo, sa talatang ito, tinuturo ni Pedro anong nangyayari doon sa Jordan na kung saan si Jesus nagbaptize, siya nangangaral. Paano si Jesus Christ, how anointed Jesus? Kasi yung kasi the Messiah, alam niyo yung Messiah ay galing yan sa salitang Griego, nang ibig sabihin ng salitang Messiah ay the anointed one. Ano ba itong anointed one? No? Ay itong Messiah ay galing sa salitang Griego na the anointed one. At ano bang nangyayari dito sa AD 27? Si Jesus Christ, binabautismuhan siya ni Juan. At habang siya binabautismuhan, dito binibigay ng Panginoon yung Holy Ghost. Dito po siya ina-anoint ng Panginoon ng banal na Espiritu, kung saan si Jesus Christ binigyan ng kapangyarihan, at sa taon ng 27 AD, dito nag-umpisa si Jesus Christ sa kanyang ministeryo, sa kanyang 3 years and a half bago siya namatay doon sa Kalbaryo sa cross. Sapagkat sa propesya, ito po yung nangyayari na from going out of the decree until the Messiah the Prince, dito po siya ina-anoint ng Holy Spirit ng Panginoon sa araw ng kanyang bautismo. At dito sa kasaysayan, hindi lang ito biblical na mababasa natin kung kailan yung araw ng kanyang bautismo, ito yung katuparan ng propesya. The 15th year of Tiberius Caesar was exactly 27 AD. Jesus was baptized on time. No? Ano yung propesya ni Daniel? Sa Daniel 8 and 9 ay katugma kung saan binabautismuhan si Kristo. At ito yung pinapaliwanag ni Pedro na kung saan binabautismuhan niya sa Juan sa 27 AD, kung saan katuparan sa panahon na si Jesus unto the Messiah the Prince. Mula sa paglabas sa utos hanggang binabautismuhan si Kristo, na kompleto ang 483 years. So sa provisionary time, sa pagkatapos sa 27 AD, ilang linggo na lang natitira ang provision na panahon na binibigay niya sa Israel. Mayroon na lang 7 taon ang natitira nung binabautismuhan si Kristo. At dito sa propesya, dito sa Daniel 9:26, and after 62 weeks, pagkatapos sa 69, and after the 62 weeks, shall the Messiah be cut off, but not for himself. Pagkatapos sa 2 linggo at 62 weeks, galing saan naman itong 62 weeks? Itong 62 weeks, galing ito doon sa rebuilding of the temple. Kasi mula sa decree until the rebuilding of the temple, 62 weeks. No? Pagkatapos sa 62 weeks, 7 weeks, 62 weeks ang kasunod. Pagkatapos sa 62 weeks, ang ika-70 weeks, the Messiah
would be cut off. Sapagkat dito, mamamatay si Jesus Christ dito sa cross. Ating ipapaliwanag dito sa verse 27, then he shall confirm the covenant with many for 1 week. So sa provisionary time, 1 linggo na lang ang natitira, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, but in the middle of the week, he shall bring the end to sacrifice and offering. Sa kalagitnaan ng 1 linggo, kanyang patitigilin ang mga handog at mga alay. Ano bang ipatitigilin niya dito? Yung mga handog, pagpatay ng mga tupa para sa kasalanan, ay iabulis na yan ng Panginoon at pawalan na niya ng bisa. Kasi sa panahon ng Old Testament, kapag ikaw ay magkakasala, magdala ka ng tupa, no? Para mapapatawad ang iyong kasalanan. Pero nung napako si Jesus Christ doon sa cross, sa kalahati ng linggo, sa ika-7 linggo, sa 70 weeks, ay patitigilin na niya ang mga handog at alay. Ating pong babasahin sa Tagalog, at patibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo, sapagkat ang 70 weeks, 1 linggo na lang ang natira. At sa kalahati ng 1 linggo, kanyang ipatitigil ang hain at alay. Anong ibig sabihin yan? Si Jesus Christ ay mapako doon sa cross. At nung sa kalahati ng linggo, sa 31 AD, nung namatay si Jesus Christ doon sa cross, nang sinabi ni Jesus Christ, "It is finished." Nung pagkasabi niya doon, nalagot ang kanyang hininga, ay nagkakaroon ng rinding sa veil ng templo sa Jerusalem. Ang kortena ng templo ng Jerusalem ay nahati sa dalawa, from top to bottom. Anong ibig sabihin? Ititigil na ng Panginoon ang mga handog ng mga hayop patungkol sa kasalanan. Kasi sa Old Testament time, sino mang mga bayan ng Diyos na magkakasala ay mapapatawad lang ang kanyang kasalanan kung magdala siya ng tupa doon sa santuario. At doon nalilipat ang kanilang kasalanan sa santuario. Pero nung namatay si Kristo sa cross, siya ang handog ng Diyos para sa kasalanan. At nung ang batas ng seremonya ay inaabolis na ng Panginoon doon sa cross, sapagkat nawala na ng bisa. Kaya nga, in the midst of the week, sacrifice would be ceased. No? The veil of the temple was turned into 2 from top to bottom. Anong nangyayari? No? Ating babalikan uli itong 70 weeks prophecy unto the Messiah. Ang decree sa 457, nung binabautismuhan si Jesus Christ, natapos yung 69 weeks, at mayroon na lang isang natitirang linggo para matatapos yung 70 weeks. Pero sa kalagitnaan ng 1 linggo, ay kanyang ititigil ang mga hain at alay. Bakit? Si Jesus Christ, babayaran na niya ang kasalanan ng marami. Ang buong sanlibutan, ang mga tao sa buong sanlibutan, matatapos na ang paghandog ng mga tupa. No, anong nangyayari sa 34 AD? Sapagkat kapag bibilangin natin from 27, bibilang lang tayo ng 7 days, matatapos na yung, kasi 7 taon lang ang kulang, matatapos na ang 7 sanlinggo na provisionary sa Israel. Ano bang nangyayari sa 74 AD? No. Ano bang nangyayari? Ito yung mga taon sa prophetic year natin. No? Ano bang nangyayari sa 74 AD? Ang provisionary, ito yung katapusan sa provisionary time ng Israel. Nung dumating yung 34 AD, ang Israel, sila'y hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan. Bagkus, ang mga nangangaral sa Ebanghelyo ng Panginoon, kanilang pinatay. No? At ang unang martir sa kasaysayan ng mga Kristiyano, hindi po ang mga Romano ang pumapatay, kundi ang mga leader ng Israel. Sino po ang nagpapapatay kay Esteban? Ang mga Pariseo, na sila po ang membro ng Sanhedrin, sila po ang nagpapatay kay Esteban. Habang nagsasalita si Esteban, nagpatutuo na si Jesus Christ na ang kanilang pinatay ay anak ng Diyos, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at kinaladkad si Esteban sa labas ng korte at doon nila binato hanggang namatay. At
tamang-tama din ito yung provisionary time, yung turo ni Esteban doon sa kanilang korte. Ito yung patunay ng Panginoon kung sila'y makikinig sa aral ni Esteban o itakwil ang aral, at dito po napatunayan sa Edict 34 na sila po'y hindi karapat-dapat, itinakwil nila ang aral ni Esteban, at dito ang kanilang provision natatapos. Ano pong pangyayari dito sa 70 weeks? Stephen, the first Christian martyr, nung pinatay nila si Esteban, dito napatunayan ng Diyos na sila po'y backsliding people at hindi po sila nagrepent sa kanilang kasalanan. No? Jewish leader reject the gospel. Ang aral na narinig nila kay Esteban, ito na yung panghuling aral. Ultimatum na yun na aral na kanilang mapakinggan. Na kanilang maunawaan sana na ang kanilang pinatay ay anak ng Diyos. Pero nang kanilang tinakwil, dito natatapos ang kanilang probisyon. No? Gospel, anong kasunod na nangyayari? Nang napatunayan doon sa 70 weeks na sila hindi karapat-dapat, the gospel, to the Gentiles. Ang pabalita, ang Israel, nagiging na sila, close of provisionan sila sa bansang pagkapinili. They are no longer chosen people, at ang kaligtasan inaalok na ng Panginoon sa bansang maglilingkod sa Kanya. Ito po yung patunay sa sulat ni Apostol Pablo na nakat off na sila sa kaligtasan. Pagbabasahin natin itong Gawa 13:45 hanggang 48, ito po yung nakasulat. Datapwat nang nakita ng mga Hudyo ang mga karamihan ay nangapuno ng kapanaghilian at tinutulan ang mga bagay na sinasalita ni Pablo at nagsipamusong. Habang nangangaral si Pablo, nakikita nila ang dami ng mga tao na kanahihikayat, at itong mga Hudyo, mga leader ng mga Hudyo, mga puno ng karamihan, na nagagalit sila kay Pablo. Tinutulan nila ang aral ni Pablo. No? At nagsasalita sila ng pamumusong sa harapan ni Pablo. At ito yung sabi ni Apostol Pablo sa 46, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe na nagsasabi, kinakailangan salitain muna ito ang salita ng Diyos sa inyo. Saan? Salitain ang aral ng Diyos sa Israel. Yamang inyong itinakwil at hinahatulan ninyong kayo'y hindi karapat-dapat at walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa mga hintil. Napapansin ninyo yung aral ni Pablo? Habang nangangaral sila at nang tinakwil ang aral ni Pablo, sabi ni Pablo, itong aral ay karapat-dapat ito para sa inyo. Ngunit nang inyo itong itinakwil, ito'y patunay na kayo'y hindi karapat-dapat. At kami ay papunta na sa mga Gentiles. At sapagkat sa ganito ipinag-utos sa amin ng Panginoon, sinasabi, inilagay kitang ilaw sa mga hintil. So nakatalaga na si Pablo na magiging preacher, magiging mangangaral sa lugar ng mga hintil, sapagkat ang pagka-chosen people ng Israel, cut off na siya, no, sa provision. No? At sa 48, at nang narinig ito ng mga hintil, nagagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat na mga itinatalaga sa buhay na walang hanggan. So habang nangangaral si Pablo, yung nakatalaga sa buhay na walang hanggan, sila po'y naninanampalataya sa aral. Kaya nga, dito sa 21-28, inuulit-uli ni Apostol Pablo, maging hawag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil at sila'y nakikinig naman. Ito po yung declaration, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Hudyo. Magiging hayag nawa sa inyo na kayo ay close provision na. At ang kaligtasang ito, ipinadala na sa mga hintil. 3 years and a half bago si Kristo napako doon sa cross. No, sinasabi na ni Jesus Christ sa Matthew 21:43, therefore I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruit thereof.
Ang kahariang ito ay aalisin sa inyo. Itong ginagamit niya ditong, ang ginagamit ng Panginoon na salita ay siyal, sapagkat mayroon pang natitirang 3 weeks and a half time bago matatapos ang provision ng mga Hudyo. Pero nakikita ng Panginoon ang katigasan ng kanilang ulo. At nung dumating yung 3 years and a half, na-fulfill ang sinasabi ni Jesus Christ, "The kingdom of God shall be taken from you." At saan niya ito ibibigay ng Diyos? Ibibigay niya ito sa bansa na magbubunga. At sino itong bansa na nagbubunga? Ito yung bansa na ginagawa ng Panginoon ng kanyang itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia. At ang ginawa niyang mga pundasyon ang mga apostoles. At sino yung makikinig sa aral ng mga apostoles? Sila po'y nagiging isang bansa na sila po'y itinatalaga ng Panginoon na magbubunga, at itong bansang ito, mangangaral sa buong sanlibutan. Ito pong kanyang iglesia na tinatatag. Ito po yung nagiging bansa, ito po yung tinatawag na spiritual Israel, at ito po yung madatna ng Panginoon na kanyang babalikan sa kanyang pagbabalik. So ating naunawaan, yung 70 weeks, ano yon yung 70 weeks? 490 years. Kailan yun natatapos? Sa 34 AD natatapos ang provisionary time. Now, ilan na lang ang natitira sapagkat ang ating pag-aralan ngayong gabi, yung 2,300 years. So kung ating napag-aralan ay 490 pa lang. So ilan pa ang kulang na mga taon para makukumplito ang 2,300 days? So ang kumpletong mga taon, mayroon pa itong kulang na 1,810 para makukumplito itong 2,300 years. No, napakalayo pa pala ang kulang. No? At kung ating ikukumpleto ito, hanggang kailan matatapos itong 2,400 years? Kung inumpisahan ito sa 557 AD, kapag ating kukumplituhin na magiging kumpleto ang 2,300 days, matatapos ito sa 1844. No? Anong pangyayari dito sa 1844 na natatapos ito? At ito yung ating sunod na pag-aralan. Anong pangyayari sa 1844? Pero bago ko yun ipapaliwanag, ano bang mga pangyayari doon sa 1844, atin po munang pag-aralan, mga kapatid, itong cleansing of the sanctuary. Unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Bago natin pag-aralan itong 1844, atin po munang pag-aralan ang panibagong pag-aaral na kasunod ko, ipapaliwanag ko itong ano ba ang cleansing of the sanctuary. Unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Tayo po muna ay samantalang magpapahinga sa ating talakayan. Abangan ninyo ang aking ipapaliwanag sa inyo. Ano itong sinasabi sa Biblia na kung matapos itong 2,300 days ka mga araw, ay kanyang lilinisin ang santuaryo. At nais kong ipapaliwanag sa pangatlong pagkakataon, itong santuaryo ng Diyos, ano po ang napapaloob dito na kailangan nating maunawaan. Ating nang naunawaan ngayon yung prophetic period of time, kailan mag-uumpisa siya sa kanyang paghatol, ating nang nalalaman na ito po'y matatapos, makukumpleto itong 2,300 days sa 1844. Ngunit atin po itong puputulin saglit, ating pag-aralan ang santuaryo. At aking hinihiling na sa pagtatapos natin, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, alam namin, Panginoon, na ang talakayang ito ay mahirap unawain. Lalo't higit sa lahat sa mga nag-aaral na wala pang background sa prophecy. Pero hinihiling namin, Ama, inyong pangasiwaan ang bawat isa na nanonood ngayon, na sana kanilang maunawaan ano palang mga pangyayari sa aming kapanahunan kung bakit si Kristo napako doon sa cross, ay ito palang isang kadahilanan na mayroon na palang hula sa Daniel 8, sa Daniel 9. At kung ano ang mga pangyayari doon sa Kalbaryo sa cross, kung bakit ang Israel nagiging close of provision, hindi na sila piniling bansa ng Diyos, sa isang kadahilanan na mayroon palang provisionary allotted time sa bansang Israel. Ngayon, mamaya, Ama, aming pag-aralan ang natitirang dapat naming maunawaan ang patungkol sa santuaryo. Hinihiling namin ang inyong pangangasiwa sa bawat isa.
At sana sa talakayan namin ito, tatapusin mo ito, Panginoon. Inyong basbasan ang aming aral, na inyo sana itong ipagkaloob na maunawaan ito ng aming tagapakinig. Ang mga audience namin na masusing nag-aaral sa prophecy, na kanila itong maintindihan. Umaasa kami, Ama, sa inyong gabay, na itong 2,300 days, magiging bukas ito sa lahat ng mga Pilipino, na kanilang maunawaan kung ano ang kahulugan nito. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.